Nang panahong iyon, si Jesus ay lumapit sa lupain ng Tiro at Sidon. Ang isang babaeng Kananea ay lumabas kaagad sa lupain yaon at sumigaw sa kanya, "Kahabagan mo ako, Panginoon, anak ni David. Ang aking anak na babae ay lubhang pinahihirapan ng demonyo." Subalit wala siyang sinabi sa babae. Kaya't nagsilapit ang kanyang mga alagad at hinili sa kanya, "Paalisin mo na siya at sumisigaw sa ating likuran. Ako'y sinuko lamang." Ang sagot niya, "Sa mga tupang nawawala ng sambayan ng Israel." Datapwat umamit ang babae at nagpatira pa na ang wika, "Panginoon, tulungan mo ako." Sumagot si Jesus, "Hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa maliit na aso." Higa niya, "Oo, Panginoon, ang maliit na aso man ay kumakain ng bungo na naragdag sa kanilang mga Panginoon." Dahil dyan ay tinugon siya ni Jesus, "O babae, kay laki ng iyong pananampalataya. Mangyari nawa sa iyo ang iyong hiling." At kapag taka, ay gumaling ang kanyang anak na babae. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Kung mapapansin niyo po, dun sa ilang Sundays na pagtatalakay po natin ng gospel, di po ba spiritual po yung buha? At yung paliwanag po na spiritual, yung mga personal reflections po, kadalasan po ay nakukuha natin doon sa unang-una, inuumpisahan natin yung sa settings, yung sa po geographical settings. Halimbawa po, pag nabanggit natin ang bundok, ano po yung naiisip natin doon? Ano yung naganap? Babago ka niya. Pagbabago ano? Ito ba? Ang bundok, simbolo ng sakripisyo. Ito ba? Kasi ang hirap umakyat ng bundok eh. Kaya masasabi natin, pag umakyat tayo ng bundok, tayo ay may sakripisyo, nagpakasakit po tayo. At pagdating sa bundok, ito ba, nagkakaroon ng transfiguration. Yes. Nagbabagong buhay, nagbabagong buhay. Ngayon dito po, last Sunday, ang nabanggit naman doon yung dagat. Diba? Dagat, sinisimbolo ng Diyos, malawak, malalim, may lasa. Ayan. Ngayon naman po, ay masasabi natin na si Jesus nagpunta doon sa lugar na may binanggit Tiro at Sidon. Kaya alamin po natin ano po yung Tiro at Sidon. Kasi nga po, kapag si Jesus may pinuntahan at meron din siyang pinahayo ng mga alagad sa isang lugar, ang una po natin iisipin, kung gusto po natin magkaroon ng sarili din po natin reflection, pwede natin i-google ano yung Tiro at Sidon, tapos aalamin natin ano yung characteristics ng mga tao doon sa lugar yun. Ito ba? So, yung Tiro po, kung i-google din natin, makikita natin doon ay, ang ibig sabihin ng Tiro, rock. Rock, bato, kapong. So, pagka bato ang puso, parang ano yan? Matigas ang puso. Di ba ano ugali nun? Matigas. Di ba parang hindi nagpapatawad, hindi nagmamahal, hindi gumagawa ng kabutihan. Kasi nga matigas na ang puso. Pag sinabing malambot ang puso, parang madaling maawa, madaling mahaba, madaling patulungin, mapagmahal, ganyan. Makasarili. Ngayon, ayan, kagaya nun, yung mga naganap ng araw, doon sa Tiro, ay ang pamumuhay nila, nangangalakal sila. Mayayaman yung mga tao sa Tiro. Sa kayamanan nila, ginagawa nilang pride. Para sa kanila, pag mayaman, mataas ang sarili nila sa sarili nila. Oo, so hindi nila kinikilala Diyos dahil na ang taas na ng sarili sa sarili nila. Tapos ang Sidon naman, ang ibig sabihin naman ng Sidon, place for hunting. Hunting, ano yung hinahanap nila? Dahil siya naman ay sa seaport, diba? Sa daungan, o parang tabing dagat. Oo, ang trabaho naman po ng mga tao doon ay mangingisda. Oo, so yung kanilang pangangaso
o yung paghahunting nila, isda. Pag nabanggit naman po yung isda, di po ba ganyan ang ano ng isda? Pag lumaki sila pa ganyan-ganyan, pakaliwa, pakanan, kaliwa, pakanan. So, walang direksyon. So, ito po yung mga pinapakita po dito. Ito yung mga tao o lugar kung saan mag-aakay ang mga alagad o sinesu. Kasi kailangan magkaroon ng direksyon itong mga mahuhuling mga isda. So yung pagkasi doon, hindi naman natin masasabing masama yung mga tao doon. Meron na silang panimula sa kanilang pananampalataya, pero kulang. Yun. Ang sinabi, doon nagmula yung babae Cananea. So kaya sinabing Cananea kasi galing siya sa lugar na ang kamalan Kaanan. Kanaan. Yun. Kaya Kanaanay siya. Kanaanay. Kasi galing sa Kanaan. Ano yun? Ayan na naman. Sila naman, ano na naman yung characteristics ng mga tao doon? Nagpa-practice ng idolatry. Diba yung mga meron silang Diyos-Diyosan. Sila ay mga hentil. Pag sinabing hentil, hindi sila Hudyo. Hindi sila kabilang doon sa living na living o chosen people. Hindi sila yung pinili ng Diyos kasi pag Israel ay pinakikipaglaban nila ang para sa Diyos. Dahil sa Israel po naganap yung kung saan po si Jesus nung hindi nakilala, doon din yung mga tao talagang pinatunayan yung pamangasa sa Diyos. Kaya po yung Israel, pag pinanggit sa atin, yun po yung pinakikipaglaban yung para sa Israel. At yung Israel po, ito rin po yun pong siya yung nakipag-resting sa Diyos eh. So yun po, sa ating spiritual na pagtanggap, ito po yung nakikipaglaban ka para sa will mo, para sa Kanya. So halimbawa po tayo, yung ginagawa natin na ito, batay na dito. Siyempre, nakikipaglaban natin yung patilan para sa Diyos. O yung pagkakapilang ng Israel, automatic po yun. Yun po, lumabas din yung labing dalawang tribo. Kaya tribe, sa kanya din po nangyari. So yun po yung ating spiritual na pagbabahagi. So alam na natin kung saan lumabas itong babaeng Cananea. Nakita na natin yung mga characteristic ng Tiro, ng Sidon. So meron din version kasi ng gospel. Dahil iba-iba po yung version, di ba? Merong mga mas luma pa. Tapos medyo slightly nagkakaiba-iba yung mga words. So may nakita akong gospel, so nag-google ako na ang babae Cananea, nagmula siya sa gitna. Parang in between Tiro and Sidon, meron namang nababanggit or ang description, malapit na. Lumapit si Jesus dun sa Tiro and Sidon. So naglalalim din yung babae. Ngayon, itong babae na to ay meron na siyang niyayakap na kapaniwalaan o meron na siyang niyayakap na pananampalataya. Meron na tayong background doon sa babae Cananea, no? Medyo matinag yun. Kaya ang sabi niya, kabagan mo ako, Panginoon, anak ni David. Ang aking anak na babae ay lubhang pinahihirapan ng demonyo. So nabanggit dito, nakikinig siya ng awa. Kanino? Di ba tinawag niya anak ni David si Jesus? Anak ni David. Pero hindi naman siya talaga anak ni David. Di ba dahil ang tatay niya ay si Joseph, at saka si Mama Mary. Pero, nasa saling lahi siya ng anak ni David. Ano yun? 14 na saling lahi bago dumating sa kanya. Tingnan nyo, makikita nyo yung significance kung bakit binabanggit yung anak ni David, lalo na yung David. No? So, ang pinapakita rito ay si Jesus ay galing sa lipi kung saan si David ay hari. At pinapakita na si Jesus sa spiritual na buhay, siya ang hari ng ating mga puso. Na ano ang katangian ng mga hari? Diba, ito yung nangangalaga ng kanya natatakupan. So, ina-acknowledge nitong babae na taga-Cananea na kailangan niya ang Panginoon bilang tagapangalaga ng kanyang puso. Na sa
inaalis niya yung pangangailangan niya doon na medyo at siya ay tagasunod. Yun. Ngayon, actually, aside from this na inaalis mo yung Diyos bilang tagapangalaga mo, darating din kasi yung time, di ba, na siya naman ang mangangalaga sa iba. Oo. Para tayo lang dito yan, akayan, di ba, mag-aakay, akayan namin kayo, nag-aakay din kami, diba, at-aakay din tayo ng iba. Yun. Tapos at yung aking anak na babae, lugma pinahihirapan ng demonyo. Pag sinabi natin demonyo, hindi ko ito yung may sungay at buntot. Naniniwala po ba kayo doon na ang demonyo hindi ko yung may sungay at buntot? Kasi po, ang demonyo po ba ay may katawan? Diba wala naman din eh. Nahihi po ba natin ang demonyo? Hindi naman din. So, hindi siya yung parang kulay pula na, diba, kulay yung mata na nakakatakot, may sungay, may buntot. Kaya lang po, naging ganon, ang nakikita natin sa ating mga graphics, diba, sa ating mga visual art, visual aids, and mga picture images, dahil inihahalikulan ang demonyo sa pag-uugaling tayo. Pagka sinabi ugaling tayo, ay, demonyo ka, hayop ka. Oo. Pero po, dahil espiritu lang din ang demonyo, totoo naman po meron. Kaso, yun yung masamang espiritu. Kaya kapag meron po tayong kaisipan, inaalihan tayo ng masamang espiritu o demonyo. Kailan po nangyayari ito? Ayan, pinahihirapan. Kapag po ba dumating yung mga pagkakataon na tayo ay nag-aalinlangan? Di po ba? Tayo ay nag-aalinlangan. Yung bang parang tama mga batong ginagawa ko. Gumagawa ko ng kabutihan, pero parang bakit masama sa paningin ng lahat? Sa sarili ko, kulay naman yung kabutihan ginagampanan ko, pero bakit ang dami nagbabati ko? Nagkakaroon pa ng alinlangan. Tama ba yung tinataka ko o mali? No? O kaya, sapat na ba itong ginagampanan ko o may kulang pa? Kaya ako nababagapag. Yun yan eh, nag-aalinlangan ka, nagkakaroon ka ng agam-agam. Hindi ka sure. Doon sa tinatahak ko, hindi tayo sigurado. Yun, ay tayo ay nag-aalinlangan. So, pati ang Diyos, pinag-aalinlanganan natin. Ngayon, sinabi nito, anak na babae, yung inaalihan ng masamang espiritu o ng demonyo. Yung babae, pero sinisimbolo ito kasi ng alinlangan. Kanina pa natin nababanggit na itong babae Kananea ay nag-aalinlangan. Kung sapat na ba yung ginagawa niya, kung ang Diyos na ba ay tumutulong, maraming kaisipan na tumatakbo. Kaya sinabi anak na babae, ibig sabihin nun, kung ang babae ay alinlangan, nag-aalinlangan, ano ang magiging bunga nito? Kaya binanggit, anak na babae, yung pinahihirapan ng demonyo. So kapag tayo hindi sigurado sa ating kabutihan na ginagawa, natural, ang magiging bunga nun, mag-aalinlangan pa din. Ibig sabihin nun, hindi natin naaabot yung kaunawaan para sa Diyos ng buong buo. Marami pa rin tayong mga katanungan sa isip natin, kaya tayo nag-aalinlangan. Pero this time, nakita natin, sabi ko nga, kung makikita natin na-divide sa apat na bahagi yung gospel, so sa unang bahagi ay naglimi o nagtimbang ang babae dito. Pangalawa, sinundan naman ng pagsasyaga. Diba, pagsasyaga, ibig sabihin na nun ay ipinagpipilitan na niya na ilapit ang sarili niya kay Jesus dito. Pangatlo, nagpakita ito ng pagpapakumbaba. At yung pang-apat, di ba, after ng mga paglibig, nagsyaga ka, nagpakumbaba ka, ang kasunod nun, pagbabagong puso o pagbabagong buhay, pag-uusisa ito ng tunay na pagsasabuhay. Nakuha niyo po. Ngayon, sige, ang sabi dito, pangalawa, subalit wala siyang sinabi, di ba, nang sabi ng babae, kahabagan mo ako, Panginoon, anak ni David. Kaya lang, wala akong sinabi
sa babae si Jesus walang tugon. Sino po ang nakakaranas dito na tayo ay nagdadasal na hinihingi tayo sa Diyos pero walang tugon? Tahimik siya. Ba't ganon? Parang ang tagal-tagal ng sagot. Sino po nakakaranas nun na parang ang layo? Nangyayari po. Ano ba? Nangyayari. Sa palagay niyo po, bakit hindi tayo sinasagot ng Diyos na agad-agad? Pwedeng test of faith. Test of faith. Sakto po yun. Nakalink nga po dito yan, yung test of faith dahil nagpursige siya. Di po ba? Nagsaga siya, nagpursige siya. At dahil sa pagpupursige niya at pagiging masigasig, napatunayan sa Diyos na buo ang kanyang pananampalataya. Doon siya pinagbigyan ni Jesus. No? Pero bago po nangyari yon ay napansin ng mga alagad na sunod siya ng sunod, hindi siya umaalis sa likod nila. Panay ang sunod kay Kristo, kay Jesus, at nakikiusap na pagalingin na ang kanyang anak. Para kung sasabihin natin na yung alinlangan, yung babae, ay sunod ng sunod sa ating likod, yun ang gusto nating maalis, yung alinlangan natin. Para tunay tayong makasunod kay Jesus, kailangan muna maging buo ang pag-unawa at mangyayari lang yun kung yung alinlangan, yung sunod ng sunod sa atin na gano'n, ay matanggal, maalis. Yun. Doon pa lang gagaling yung babae, ay yung anak pala ng Kananea. So, sabi niya, palisin mo siya at sumisigaw sa aking likuran. Kasi the moment na maalis ang alinlangan sa atin, doon pa lang magiging buo ang pananampalataya natin sa Jesus. Tapos sabi niya, ang naging sagot, di ba nung sinabi ng mga alagad na, sige na, parang pagbigyan mo na itong babae para tumigil na, para huminto na, para hindi na sumunod sa atin. Ang sagot ni Jesus dito, ako'y sinugo lamang. At sa mga tupang nawawala sa sambayanan ng Israel. Yun. Kapag sinabi natin, ako'y sinugo lamang doon sa mga tupang nawawala ng Israel, merong parang discrimination tayo makikita dito. Bakit sa tupa lang ng Israel sinugo si Jesus? No? So parang kung itong babae sa Nanea na to, Hentil siya, hindi siya kabilang sa community ng mga Hudyo. No, hindi siya kabilang doon sa grupo. Nangyayari sa atin ngayon yan, tapos ang pwede kong i-example ay itong hapag. Ito pong hapag. Pwede po natin sabihin na kapag tayo ay may pinagsasanuhang hapag, no? O kaya mas malinaw po yung imagine po natin sa ating pamilya. Meron tayong dining table. Andun yung ating mga magulang at marami tayong magkakapatid yan. So yan yung mga anak ng upo. At meron tayong pet dog. Doon sa ating family, pwede natin sabihin na tayong pamilya na yan ay pamilya ng Hudyo. Tayo lang yung chosen people of God. Tayo yung living pinili lang na pinagpala. No? Kasi sinabi dito, ako ay isinugo lamang doon sa mga tumpang nawawala, yung sa Israel. So yung Israel nga, yun yung nakikipaglaban ang Diyos. Ngayon, parang may discrimination, ano? Bakit ganon? Bakit ang makakainin lang ay yung mga anak lang ng Israel? Paano naman yung hindi? Nangyayari po ba sa atin yun? Kung yung Kananea, babae, ay siyang sinasabing tuta, no? Na ang sinasabi dito, kahit man lang mumu lang, di ba kahit mumu lang, okay na sa kanya yun. Ano yung mumu? Kasi ang mumu ay galing sa pagkain. Tira-tira lang yun, yung maliliit lang na nahuhulog na lang sa mesa, yun yung minsan di mga kanin, bumuhulog lang dyan, nahuhulog. Sapat na para sa Kananea yun. Ganon kalaki ang kanyang pagtitiwala sa Diyos.
na kahit na maliit lang na kakaunting salita lang ng Diyos ang marinig niya. Di ba kahit kaunting pagkain ng kaluluwa lang ang matanggap niya, sapat na sa kanya yon. So doon na, pangalawa, doon nakita na naman ng Diyos yung kanyang pagpupursige. Kasi nangatwiran siya, di ba? Okay na, kahit konti lang. Ngayon, nangyayari po, nagkakaroon tayo ng samahan. Sa ating samahan, meron tayong na-outcast. Di po ba? Pagka halimbawa, kagaya nito, andito si Sister Loli. Di po ba? Hindi natin masasabing ikaw ay 100% Catholic dahil meron din po kayo niyayakap na kapaniwalaan. Pero, anong ginawa natin? Sinama natin siya bilang kabahagi ng ating pamilya, yung pamilya Katoliko, itong grupong Katoliko. Ito na po yung magandang example dahil meron tayong experience na nandito si Sister Lonit na inaakap natin siya bilang kapatid din natin. Walang discrimination. Nakaramdam po ba kayo, Sister, ng discrimination? Wala po kasi sa totoo lang po, Catholic din po ako na. Oo. Ang dahilan lang ako po ng naganap po ako na para bang napagpunti ang po ako sa lahat. Parang kulang po yun po nagiging Kaya po reason. naghanap po ako talaga na yung kasi nung nagbasa nga po ako ng Bible, parang po bang parang hindi lang yung voltage yung parang yung buto, So marami, uhaw na uhaw kayo, yun ang naranasan nyo, no? Kaya po ako nasama sa mga Bible study. Napakaganda po halimbawa ng babae na Nanea. Di po ba? Kasi nakaramdam kayo ng kakulangan, tapos kayo ay naghanap pa nung ano yung makakapag-fulfill sa inyo. Yes. Yun. Okay. Nakikita po natin lahat na meron tayong magandang example dito. Doon sa mga sinasabi kong anak na nakapaikot sa table na gano'n, pwede natin sabihin na iba-iba yung kapaniwalaan. O kaya may mga anak tayo na iba-iba yung pinabibila ang religion. Pero merong born again. Sabihin natin born again, may Methodist, merong IMC, merong Jehovah. Alam niyo po, totoo namang nangyayari literally, yung gano'n na nagkakaroon ng iba-ibang kapaniwalaan. Okay lang po kasi yun na iba-iba, o sabihin na natin merong maliit ang pananampalataya, merong malaki ang pananampalataya. Iba-iba. Ngayon, ang magandang narinig ko nga kay Father Edwin, mas nakakatakot pa, mas okay pa nga yung kakaunti ang pananampalataya, pero bukas kang matuto, o kaya po pwedeng wala ka pang pananampalataya, mag-uumpisa ka pa lang, kesa doon sa mga taong nagsasabing, ako lang ang may pananampalataya. Ako lang ang ako lang yung may pinakamalaking pananampalataya, ako lang ang nakaka-memorize ng Bible, ako lang yung nakakaalam magpaliwanag. Parang nabanggit niyo, kailangan may gawa. Yung reason din po kung bakit tahimik si Jesus, hindi siya sumagot agad, hindi siya pinagbigyan agad. Bakit? Kailangan to, gumawa ka muna, kailangan patunayan mo muna na worthy ka doon sa hinihingi mo. Amen. Yan. Yung maliit na aso, so tuta, pet dog, na makikita natin, nilalarawan na kung ito yung kapag, nandun yung aso lang o yung tuta. Hindi po ba, may kasabihan na it's difficult to teach old dogs new tricks. Diba? Ang hirap na pagka tumanda na tayo at meron na tayong, kagaya sinabi niyo, Sister, sarado na. Hindi po ba nangyayari na parang alam mo na lahat? Ayaw na tumagat Ng suggestion ng iba, ayaw na tumagat ng pagkakulang ng iba. Yung maliit na aso ay bukas para matuto siya ng music. Parang tayo rin po, kung tayo ay nagpapakababa, gaya ng maliit na aso, nagpapakababa, magiging bukas din tayo sa biyaya ng Diyos dahil tinatanggap natin na marami pa tayong kulang at siya lang yung makakapunod. Amen po. Amen. Nakikita po ba natin yung sarili natin doon sa pusa, doon sa maliit na aso? Yes. Na Opo. ano nga sabi ko,
O yung maliit na aso, naisip ko, sabi ko, parang pwede rin natin parang mag-isip tayo, ano yung mga breeds ng aso. Di ba iba-iba din yan? So parang tayo din, iba-iba din, sabi ko nga, yung ating mga characteristic, yung ating pag-uugali, yung ating karakter, parang ano ba yung aso na masyadong matakot? Chichu. Pomeranian. Ayun, Japanese speak, kumarin niya, maingay mo. Maingay. Maingay kahit yung pero yung malaki na tenga, Diba? so kung malaki na tenga, Kawawa. bigel. Bigel? Oo, mareklamo din yan. Maingay din Yung pag sila. maingay pag. Yung mga chow. Yan, may mga maingay. Di parang tayo lang din yan. Pagkamadagdag reklamo ng reklamo. Ayan. Kung meron naman din friendly, di ba? Meron friendly, loving, loyal na dog, yung mga labrador. Di ba yan ang masarap din alaga? Kasi iba-iba din talaga yung characteristics ng tao din na nananampalataya. Parang ganun lang din po yun ay ang goal naman po natin na yung tuta na inaalagaan ay makasama din doon sa mesa kung saan natin sila makakasama magsalo-salo. Maging pantay-pantay din po tayo. Kasi ang aso, halimbawa po, tayo ay makikisalamuha sa ibang tao, pare-parehas ba ang trato natin doon sa mga non-Catholic? Diba ang sekta? O kaya yung mga katutubo, may hirap, yung nasa-squatter, yung mga sugaron, tumador, lahat yan, yung mga may bisyo. Tayo, pinatatakutan ba natin sila o nakikita natin sila as mga tao na ibinigay sa atin ng Diyos para maakay natin sa simbahan. Yun. Maganda po yung kwento ni Father Edwin, totoong karanasan niya to na umakyat sila ng bundok, kasama nila yung mga dumagat. Dumagat talaga ang kasama niya. Taga-San Leonardo po si Father. Oo, taga-San Leonardo po siya. Tapos karanasan po kasi niya tumira sa mga bahay-bahay. Part na rin po ng kanyang apostolic yun na para maramdaman niya ano yung pamumuhay ng mga tao ito. Diba? Tapos kahit na tumutulog pag umuulan, tumutulog sa bed niya yung ulan. Tapos sila yung makiat ng bundok. Nakadaanan nila yung puno ng papaya. So, kasama niya yung mga dumagat. Dumaan sila sa puno ng may puno ng papaya na mabunga. Mabunga to. So, binigyan sila ng tigil-tigisa. Pumitas, at binigyan sila ng tigil-tigisa. Kaya nakapagsabi sa kanila, bakit ang dami-dami itong naiiwanan? Bakit di natin kuhanin lahat? Ano ang tugon ng isang dumagat na wala siyang pinag-aralan? Wala siyang pinag-aralan. Ang sabi niya, mag-iiwan po tayo dyan ng papaya kasi po una, baka po merong dumaan. Pangalawa, baka po meron nagugutom. Di po ba? O kaya merong nangangailangan pa niyan. So, huwag natin uubusin. Ano po yung pinapakita doon? Pagmamahal po sa kapwa. Kahit na po, hindi mataas yung pinag-aralan. Pwede natin sabihin, wala po siya dito sa Bible study, pero kita-kita mo po yung pagmamahal at malasakit niya sa kapwa. Yun. So sila po, i-welcome po natin sa ating community. Huwag natin pong isipin na porque tayo nasa Bible study, tayo na po yung pinaka-magaling, tayo na yung tama, tayo na yung pinaka-banal, di po ba? Lahat po tayo ay may kanya-kanyang weaknesses. Iba-iba nga lang po, iba-iba yung ating kahilangan. Pero ang importante noon, tayo lahat nagsusumikap. Yun po kung sinasabing unti-unting nasapigit ang pagbabago. Kaya wag po tayong maghuhusga kasi baka po yung pinakamaliit na tuta ay yun pa yung makita natin na maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos at magkakaalaman lang tayo pagdating po ng anihan. So, recap lang po, yung una, ano po yung unang naging step ng babaeng Cananea rito,
siya ay naglimit. Makatapos siya maglimit, nagtimbang, ay siya ay nagtyaga. Nagtyaga, palagay ko dito sa pagtsatsaga niya, ay pinagtyagaan niya isabuhay ang kanyang ang kanyang pinaniniwalaan. Kaya nakita dito napakatatag na ng kanyang pananampalataya. Pagkatapos po nitong gospel na to. At yung pangatlo, kababaang loob. Dahil kahit na nare-reject siya, di ba? Nare-reject siya ni Jesus, hindi siya muna pinakinggan. Ano ginawa niya? Pinagtsagaan niya at nagpakababa siya na, Lord, talagang kayo ang kailangan ko. Tulong niyo ang kailangan ko. So, kumapit siya sa Panginoon. At yung panghuli, yung pang-apat dito, ayun, pinakita na, babae, kay laki ng iyong pananampalataya, mangyari nawa sa'yo ang iyong hinihiling. Ano yun? Siya ay nakapagpagaling ng kanyang pag-aalinlangan. Yun yung naging sakit niya, yung alinlangan, at napagaling naman siya doon. Dahil sa tindi ng kanyang pananampalataya at nagpatuloy yung kanyang pagpapakumbaba.